Happy Borja! And right now, we're gonna be doing something special for today. We're gonna be doing something different. In 3, 2, 1. Wow! Ang dami! So guys, alam niyo na kung anong gagawin natin for today. Mukbang challenge. Pero guys, sobrang dami. Hindi ko to kayang ubusin. Kailangan natin ng katulong. Wow! Yay! Hello! Ang dami Hi! naman ng pagkain natin dito. Ano meron? Of course! Mukbang challenge. So dapat Okay. madami. Okay, pero parang may something na kulang dito sa mga pagkain mo. Wait lang. See? Nagdala ko ng mga sauces para mas sumarap yung mga pagkain natin, okay? Parang yung dumating ka sa buhay ko, mas maya ako. Tama. Okay, so simulan natin kumain. Siyempre, gutom na ako eh. In-invite mo dito, tapos ang tagal natin kumain. Okay, so syempre, favorite ko, Ano ba gusto mo? Shanghai. Okay, Shanghai. Ang akin dito is itong sausage na favorite. So para mas Gusto ko makita yung difference. okay. Sad nga siya, parang kulang, may kulang. Uy, ang sarap na ito. Ano to? Manghang ba? Pag hindi mahang, ibang sauce. Hindi alam ko yung kung ano. I think spicy garlic. Ang sarap! Sinasabi mo na masasarap yung mga prito with all the sauces that you have. Of course, syempre. Okay, tingnan nga natin yung tilapia. Tilapia with, ano yung sa tingin mo perfect dito na, Ito. na sauce? Signature. Kung mahilig ka sa manghang, ito. Maanghang? Parang hindi. Asan dyan? Ito? Ano pangalan nito? Signature blazing hot. Signature Blazing Hot. Okay. Sarap? Sarap? And then, meron din diyang pizza. If ever mahilig ka sa mga iba-ibang mga sauces, you can choose kung ano yung pwede mong ilagay mo sa pizza. Anong perfect for pizza? Depende. Parang hindi ako fan ni pizza. Pwedeng hickory barbecue para medyo smoky siya. So we have different. Saan ang actually, we hickory have dito? ito. Actually, we have 20 variants na pwede nilang pamilihan. Pwede nilang gamitin for personal and even para sa mga businesses nila. So, paano ka ba nag-start dito? I mean, paano mo na-discover na masarap pala yung mga sauces kasama ng mga Filipino food? Actually, anything na dried or fried or even grilled, pwede nilang gamitin. I've been in business since 2014 and mostly nasa food industry talaga ako. And nakita ko sa foods or restaurant, maraming restaurant owners nakasalalay talaga dun sa mga chef nila. Okay, so pag nawala yung chef nila, mahirap talagang Correct, kaya mag-produce ng mga pagkain. So pinapirate yung mga ano. yeah, so ang ginawa namin, nag-prepare kami ng mga, and isa sa pinakamahirap, hindi alam to ng maraming tao, but isa sa pinakamahirap na gawin talaga is yung mga sauces. Kasi you need to have consistent na lasa, consistent yung supply, dapat lagi ka may supply. And yun nga, dapat madali siyang gawin. Uy, ang sarap na ito. Di ba marami sa yung kariton? Uy, mga Tama. fishbowl owners, bumili na din kayo Pwede, nito ng sauce. oo. Bongga. Parang tanong, affordable ba to? Of course, we also teach ang mga tao regarding sa costing and profitability Ang sarap nito. para meron silang kitain sa business nila using our products. Okay, so business side, papaano ma-incorporate tong mga sauces na to para naman kumita yung mga regular everyday Filipino? Actually, meron kami mga customers or clients namin, they started their business, home-based business. Yung iba nag-start ng 2,000, 3,000 pesos. And after nilang bumili sa amin ng product, tinuturuan din kasi namin sila paano nila i-market yung product, di ba? Hindi lang kasi siya, pag-start ka ng business, yung mga tao pupunta na lang sa'yo. Di ba? Kahit pag gaano kasarap yung product nyo or gaano kasarap yung mga meals na sineserve natin, kung hindi sila marunong sa marketing, hindi rin lalaki yung business. So kami dito sa company, we make sure na meron silang product na masarap and quality, and also meron silang alam sa pagmamarket ng products nila. So yun, free namin binibigay yung mga ganyan. Yan. Right. Kung mapapansin nyo, meron tayo ditong Chicken wings. chicken wings. Isa yan sa laging pinagagamitan ng mga sauces namin. And meron kami mga customers na bumibili ng mga products namin. Ginagamit na for only wings, or yung mga rice meal na chicken wings or fried chicken. Yun. So, and yung iba ginagamit sa shawarma, sa ano pa ba, mga nuggets, ganyan. So, marami siyang pwedeng paggamitan. And even, ito, meron dito na baby back ribs. Okay, so ang baby back ribs kasi, kailangan yan i-marinate
Then pag naluto na yan, napalambot nyo na, kailangan may sauce siya. So yun, pwede rin siyang gamitin. Mahal yan eh. Yeah, normally mahal siya talaga, but and normally nabibili siya sa mga American type na restaurant. But yun nga, meron din kami mga tutorial. We have free video tutorials kung paano yan ipe-prepare yung mga pagkain na yan. Or if you want to start buffalo wings business, we have a video tutorial for that. Or if you want to start baby back ribs na business, we have a video tutorial for that. So far, nakain ko na sausage. Ano tawag dito? Kikiam. Kikiam, yeah. Hotdog. Etong, tilapia. Ano pa? Lumpia. Yung pizza, lumpia. Ang sarap niya. Ang sarap niya, guys. Lahat ng sauce, parang... Wala na lang ice cream. Yan, ice cream, pwede, dessert. Yeah. So, pero I doubt na yung ice cream masarap dito sa Las mo. But yeah, so far guys, sobrang sarap niya. And even different flavors. Siyempre, di ba, mga Pilipino, iba-iba yung mga ano yan panlasa. Yeah. But, kuhang-kuha niya yung panlasang Pinoy. Yun yung maganda. Di ba? So, every Filipino would love this sauces. So, para tong magiging And even ketchup. Na personal use, we have 350 ml na pwede nilang gamitin sa mga bahay nila para naman, yun nga, syempre mga bata ngayon, minsan gusto na rin ng mga iba-ibang lasa. So, yun, pwede silang mamili. 20 flavors na available. Wow, grabe, ang dami, bongga. Walang brand sa Pilipinas I think so, yeah. na merong ganun kadaming variants or flavors. Jay, kung gusto naman nila mag-order o gusto nila mag-start ng business, saan naman sila ko-contact? If you want to contact, you can go to our website. Nandun lahat yung products namin. And even yung mga seminars namin, nandun din sila. Paano mang free taste? Free taste, you can drop by dito sa office. Nandun din sa website namin yung address namin. Okay? Alam ko sobrang bata mo pa, and yet, with all these successes, and with all these aspirations and vision for the entire Philippines, talagang meron ako kinakaano. What is your advice naman to our young entrepreneurs or yung mga, kahit hindi young, mga aspiring Filipinos na gustong mag-start ang business nila? Ano yung advice mo sa kanya? Ako, isa lang sa advice ko talaga is huwag kayong matakot talaga. Kasi if magsimula kayo ng negosyo, sabi ko nga sa inyo, di ba, meron nag-start ng 2,000, 3,000, or even 5,000 pesos. I mean, even if you lost yung 5,000 pesos, you can still earn another 5,000 pesos. But yung opportunity na magagawa ng 5,000 pesos na yun para sa inyo in the future, you will never know until you try it. So ako, subok lang din ako ng subok. Pag naging successful, many people will benefit. So, yung family mo magbe-benefit, yung mga anak mo magbe-benefit. So, huwag kayong matakot mag-try. Lahat ng naging successful nag-try. Kaya kung hindi ka magta-try, there's no way na magiging successful ka. So, pag nag-try ka naman, yon, there is always a possibility na maging successful yung venture mo. Yeah.